Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mara's POV. Di ka ba nakakatulog lately? Tanong sa akin ni Tita Maria. Nandito siya ngayon para i-check ako. Ayaw naman niya na pumunta pa ako sa klinik niya. Dahil mainit daw ang panahon at baka mapagod lang ako. Di po ako makatulog sa gabi. Sagot ko sa kanya. Alam mo naman, bawal magpuyat ang buntis. Mukhang stress ka at may iniisip, mababa ang dugo mo. Kailangan mong inumin ng folic acid vitamins mo. Sabi niya sa akin. Sorry po, tita, sabi ko sa kanya. Si Cairo, siya bang dahilan? Nag-aalala ka ba sa kanya? Tanong niya sa akin. Galit po ako sa kanya pero namimiss ko po siya. Palagi ko pong hinahanap ang amoy niya at gusto ko po siyang makita. Pero alam ko naman na hindi po pwede. Naiinis ako sa sarili ko, tita. Pag-amin ko sa kanya. Bakit di mo siya tawagan? Hindi po pwede, sagot ko sa kanya. Mahirap kalaban ng puso, di ba? Lalo na mahal mo, sabi niya sa akin. Gusto ko na po siyang kalimutan, tita. Gusto ko mabuhay na masaya, mabuhay na tulad ng dati. Tulad ng dati? Pero di ba parte siya ng dati mo? Nakangiting tanong sa akin ni tita. Hindi ko kayo maintindihan, bakit parang gusto niyo na maging kabit ako? Nakangusong sabi ko sa kanya pero tumawa lang siya. Hanggat kaya mo, iwasan mong stress dahil nasa stage ka na masaya ng pagbubuntis mo. Kung namimiss mo, tawagan mo. Kung gusto mong makita, pauwiin mo. Huwag mong gawing komplikadong lahat sa buhay mo at isa pa, magtiwala ka sa parents mo. Lalo na kay Cairo, tawagan mo at pagsabihan mo, di na raw nagpapahinga sa kakatrabaho eh. Natatawang sabi sa akin ni Tita Maria. Magtatanong pa sana ako kaya lang lumabas na siya dito sa room ko. Ibig sabihin alam nila kung nasan si Cairo at nagtatrabaho to? Saan? Saan naman siya nagtatrabaho? Sabi niya wag akong ma-stress pero ang dami naman niyang sinabi. Minsan talaga hindi ko maintindihan ng tita ko. At bakit naman ako ang tatawag sa kanya? Kung siya nga hindi man lang nakakaalala sa akin. Mahal niya ako pero hindi nga siya nag-text. Kahit pa namimiss ko siya, titiisin ko na hindi mag-first move. Nakakaramdam na ako ng kakaiba sa pamilya ko. Parang may hindi ako alam na alam nila. Isa pang kinaiinisan ko dahil mukhang si Cairo pinaglilihian ko. Alam ko na naiinis na sila sa pagiging suplado ko pero hindi ko naman maiwasan na hindi mainis sa kanila. Anak, gusto mo bang sumama sa mga lola mo? Uuwi siya ng Batangas, tanong sa akin ni mommy. Opo, doon na lang po muna ako, sagot ko sa kanya. Mabuti pa nga at saka alam mo fresh air doon. Makakapag-relax ka, nakangiting sabi sa akin ni mommy. Mom, may tinatago po ba kayo sa akin? Ang weird po kasi ni Tita Maria eh. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi magtanong sa kanya. Hayaan mo ng tita mo, ano bang sinasabi niya? Natatawang tanong sa akin ni mommy. Nabanggit po niya si Cairo, sagot ko sa kanya. Parang di ka pa sanay sa tita mo. Alam mo naman ang paborito niya si Cairo eh. Alam mo na, lagi niyang sinasabi na kung gusto ni Cairo ay si... Mom, putol ko pa sa sasabihin niya. Bakit nagsiselos ka na? No mom, ayoko lang siyang pag-usapan. Sabi ko sa kanya. Okay, sige, hindi na. Aayusin ko lang mga gamit mo. Malambing na sabi niya sa akin. Thank you mom. Nakaupo ako dito sa kama ko habang nakatingin kay mommy. Sa tingin ko makabubuti sa akin na doon na muna sa Batangas kasama ng lola ko. Kasi kung nandito pa rin ako baka ma-stress lamang ako. Apo, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng lolo ni Cairo sa kanya. Tapusin ko lang po to, sagot niya sa lolo niya. Sige, basta wag kang masyado magpapagod. Makakapaghintay naman yan bukas. Mauna na ako sa'yo, apo. Paalam ng matanda. Sige po, sagot niya sa lolo niya. Buong pusong tinanggap si Cairo ng pamilya ng kanyang ama. Kaya naman ginagawa niyang lahat para maging maayos ang company. Gusto niyang tulungan ng mga to na makabangon muli ang company ng mga to. Nalaman din niya na namatay ang kanyang ama noon. Sa totoo lang, di naman interesado si Cairo sa kanyang ama dahil alam niyang kwento kung paano siya napunta sa kanyang mommy at daddy. Tanging nais lamang nga'y maayos na ang mga problema niya. Mahalaga sa kanya si Mara at wala nang iba pa. Ginagawa niya to para sa babaeng mahal niya. Miss na niya ito. Napatingin siya sa larawan ni Mara na nasa table niya. Larawan nilang dalawa nung nasa US pa sila. Nakangiti silang dalawa at mukhang masaya.
Pero ngayon tuwing nakatingin siya sa mga mata nito, wala nang kahit anong emosyon. Galit ang nakikita niya sa mga mata ng babaeng mahal niya. I miss you, baby. Saad niya sa larawan nito. Simula nung pumasok siya sa company, ginawa niyang lahat. Nagtrabaho siya na nagtrabaho. May mga araw pang masama ang pakiramdam pero mas pinipili pa rin niyang magtrabaho kasi nais niyang makabalik agad. Makabalik sa babaeng mahal niya. Napatingin si Cairo sa phone niya ngayon na umiilaw. Tumatawag ang kanyang asawa, kaya naman sinagot niya ito. Anong ibig sabihin nito? Bakit may dumating na annulment paper dito? Sigaw nito sa kanya. Just sign the paper. Malamig na utos niya. No, hindi ko to pipirmahan. Para ano? Para magsama kayo ng kabit mo? Hindi. Ako pa rin ang asawa mo at magkakaanak na tayo. Sigaw nito sa kabilang linya. Ipipilit mo pa rin ba ang bata na yan sa akin? Hindi ko pinangarap magkaroon ng anak sa'yo. Wala ako natatandang pinutok ko sa loob mo. I always use protection. Itago mo man sa akin ang sekreto mo, malalaman ko pa rin. Hintayin mo akong bumalik para malaman mong totoo. Dahil kung ako sa'yo, umalis ka na dyan sa unit ko bago pa kita kalad ka rin. Pagbabanta ni Cairo. Hindi ako aalis dito. May karapatan pa rin ako. Asawa mo ako. Ayoko na sana tong sabihin sa'yo pero wala akong choice. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita tunay na asawa. Mabilis niyang sagot sa babae. What? You're lying. Hindi totoo yan. Hindi. Dahil kasal tayo. Kasal tayong dalawa. Pwede mong i-check para makasigurado ka. Sabi ni Cairo bago niya ibinaba ang tawag. Di alam ni Cairo kung anong dahilan ng daddy niya, pero sobrang nagpapasalamat siya dahil hindi nakaregister ang kasal niya sa asawa niya sa kanyang fake wife, kaya't hindi kabit ang babaeng mahal niya dahil single pa rin siya. Mara's POV. Are you sure, Apo, nasasama ka sa akin sa Batangas? Tanong sa akin ni Lola. Opo, Lola, sagot ko sa kanya. Okay, Apo ko? Nakangiting sabi niya sa akin. Kumapit ako kay Mamita habang naglalakad kami papunta sa may kotse. Ihahatid kami ni Ray sa Batangas. Habang nasa biyahe kami nagkukwento si Lola, ako naman nakikinig lang sa kanya. Are you hungry? Tanong sa akin ni Ray. Hindi, sagot ko sa kanya. Are you sure? Opo. Mataring na sagot ko sa kanya. Kayo talagang dalawa, hindi pa rin kayo nagbabago. Mula noon hanggang ngayon nag-aaway pa rin kayo, sabi ni Lola. Di kami kumibong dalawa kasi tama si Lola. Simula pa lang ng mga bata pa kaming dalawa ni Ray, palagi na kami nag-aaway. Wala yatang araw na hindi kami nagkakapikunan. Minsan nga iniisip ko na ganito na yata ang lambingan naming dalawa. Malambing siya sa mga kapatid namin pero sa akin hindi. Kaya minsan iniisip ko na may sumasayang loob niya sa akin eh. Alam nyo, malalaki na kayo. Dapat nagkakasundo na kayong dalawa. Alam kong mahal niyong isa't isa pero pangit tingnan na lagi na lang kayo nag-aaway. Pangaral sa amin ni Lola. Sorry po. Panabay naman nasambit ni Ray. Lalo ka na Ray, ang sungit-sungit mo. Paano ka mag-aasawa kung ganyan ka? Alam ko naman nagwapo ka, Apo. Pero iba pa rin kapag nakahanap ka pa ng babaeng matino at mamahalin ka. Sabi ni Lola. Lola, wala pa akong balak na mag-asawa. Gusto ko pang i-enjoy ang buhay ko. Ayoko ng sakit ng ulo. Sabi ni Ray. Siguro nga ngayon wala pa, pero di mo alam kung paano kumilos ang tadhana, sabi ni Lola. Tama si Lola, iba ang kumilos ang tadhana kasi ganitong nangyayari sa akin ngayon, sabi ni Cairo. Noon kasi masaya kami, mahal ang isa't isa bilang magkapatid, pero iniba ng tadhana ang lahat sa amin. Minahal namin na higit pa sa magkapatid ng isa't isa, pero naging komplikado at masakit naman ang nangyayari sa amin ngayon. Kaya hindi ko rin alam kung ano bang balak sa amin ng tadhana. Hahayaan pa ba niya ako na maging masaya? Hahayaan pa ba niya na magkaroon din ng buong pamilyang anak ko? Malungkot akong nakatingin sa labas ng bintana ng kotse, habang maraming tanong ang tumatakbo sa isipan ko. Okay ka lang ba, Apo? Narinig kong tanong sa akin ni Lola. Opo, okay lang po ako, Lola. Inaantok lang po ako, sagot ko sa kanya. Matulog ka muna dahil malayo pa naman tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you po, Lola, sabi ko sa kanya at pumikit na ako. Nagising ako na nasa isang silid na ako. Bumangon ako at nakita ko madilim na sa labas. Napangiti ako dahil simple lang tong bahay ni Lola Grace. Wala pa ring nagbago kahit pamatagal na akong hindi pumupunta dito. Gising ka na pala, Apo. Nagugutom ka na ba? Tanong sa akin ni Lola.
Wow, sinaing na tulingan! Nakangiting saad ko habang nakatingin sa nakahain sa mesa. Alam ko kasi na paborito mo to. Thank you po, Lola. Malambing na sabi ko sa kanya. Masaya ako dahil nakita ko na ulit ang maganda at tunay mong ngiti. Kahit ano pang mangyari, palagi mong sundin ang gusto mo. Magtiwala ka kung anong nilalaman ito. Nakangiting sabi niya sa akin sabay turo sa puso ko. Gusto ko rin po siyang sundin, pero minsan ang pagsunod ko sa kanya magiging dahilan para makapanakit ako ng iba. Sagot ko kay Lola. Magiging maayos din ang lahat, apo ko. Opo, Lola, kain na po tayo. Sabi ko sa kanya para iwasang pag-usapan ng ibang bagay. Kumain na kaming dalawa at pagkatapos natulog na ako ng maaga. Maaga ako nagising dahil bala kong maglakad-lakad, kumain ng masarap na lomi. Nagpaalam ako kay Lola ang aalis na ako. Ingat ka, apo, sabi sa akin ni Lola. Opo, mabait naman ang mga tao dito kaya't sigurado ko safe ang maglakad-lakad dito, sabi ko. Lumabas na rin ako ng bahay, di pa gaanong mainit sa daan. Di na rin ako nagdala pa ng payong dahil uuwi rin naman ako kaagad. Nakangiti sa akin bawat taong nadaraanan ko kaya naman ngumiti rin ako sa kanila. Medyo malayo ng nilakad ko pero wala pa rin akong nakikitang kainan. Manong, saan po dito may lumian? Nakangiting tanong ko sa isang matanda. Medyo malayo pa dito, ma'am. Malayo po ba kapag nilakad ko? Tanong ko sa kanya. Opo, medyo malayo pa po. Salamat po, sagot ko sa kanya. May mga dumaraan din dito na tricycle. Ma'am, abang na lang po kayo, sabi niya sa akin. May gagawin pa po ba kayo ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala naman po, ma'am, sagot niya sa akin. Samahan niyo po ako kung okay lang po sa inyo. Sabayin niyo po akong kumain ng lomi. Nakakahiya po, sagot niya sa akin. Apo niyo po ba siya? Tanong ko sa kanya dahil may kasama siyang bata na nasa 8 taon yata. Opo, ma'am, sagot niya sa akin. Mara na lang po ang itawag niyo sa akin, Manong. Bago lang po ako dito at hindi pa po ako pamilyar sa lugar. Saad ko sa kanya. Mukha nga pong bago lang kayo dito. Opo, lola ko po si Lola Grace, sabi ko sa kanya. Mabait yan si Madam Grace, sabi niya sa akin. Tayo na po, sabi ko sa kanya dahil may dumaan ng tricycle. Sigurado ka ba isasama mo kami? Oo naman po, sagot ko sa kanya. Salamat po, nakangiting sabi niya sa akin. Bigla kasi ako naawa kay Manong kaya naman niyaya ko siya kasama ng apo niya. Sumakay kami sa tricycle at nagpahatid sa may lumian. Pagbaba namin maraming taong nakapila. Naghintay kami na ilan pang minuto bago kami nakapasok sa loob. Halos lahat ng kasabay namin mga matatanda na. Sa tingin ko ang iba sa kanila nagtatrabaho pa sa construction. Kaya naman sinabi ko sa may-ari ng lumian ako na magbabayad ng mga kinain nila. Medyo nahiya pa ako dahil isa-isa silang lumapit sa akin para magpasalamat. Masarap sa pakiramdam na kahit sa gantong paraan, nakakatulong ako sa kanila. Alam ko kasi ang hirap nila sa trabaho, kaya bago sana sila pumasok sa trabaho, busog sila. Alam mo ba, may idadaos yata na party sa bahay ni Mayor? Balita ko ipapakilala yata ang apo niya. Oo, alam mo nakita kong apo niya na kumare, sobrang gwapo. Yun yatang pinakagwapo sa lahat ng mga apo ni Mayor eh. Pero apo daw yun sa labas. Pero sobrang gwapo, sabi ng isa. Kaya nga ipapakilala raw sa publiko at imbitado raw ang lahat. Manonood ako. Ako rin, sabi ng isa. Habang kumakain ako, narinig ko silang nag-uusap. Habang si Manong at ang apo niya ay tahimik lang na kumakain. Kain pa po kayo, wag po kayo mahihiya, sabi ko sa kanya. Salamat talaga, Mara, sabi niya sa akin. Walang anuman po. Nakangiting sabi ko at tinapos ko ng pagkain ko. Nagbayad ako pero nilibre ako ng may-ari dahil daw sa akin kaya sold out ang paninda nila kaya nakales ako ng isa. Masaya naman akong makatulong sa kanila. Umuwi ako at habang papalapit ako sa may pintuan, narinig ko si Lola na tumatawa. Siguro may kausap siya. Lola, nakauwi na po ako. Hindi ko inaasahan ang bubungad sa akin. Si Cairo. Nandito siya at katabi niya si Lola na nakaupo sa sofa. Apo, dinalaw ako ni Cairo, sabi niya sa akin. Hi, bati niya sa akin na para bang nahihiya siya. I did not respond to him. Hindi ko siya binati pabalik, di naman kasi kailangan. Umiwas din ako ng tingin sa kanya. Pasok po muna ako ng silid ko, Lola. Paalam ko kay Lola.
Sige apo, napagod ka ba sa kakalakad mo? Nakangiting sabi niya pa sa akin. Mabilis akong pumasok sa room ko. Bakit siya nandito? Tanong ko sa sarili ko. Di ko inaasahan na makikita ko siya ulit. Ilang linggo rin kami hindi nagkita. Napansin kong parang pagod na pagod ang mukha niya. Aaminin ko may saya akong nararamdaman ngayon. Ilang araw ko na rin kasi talagang gusto na makita siya. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto ni baby. Baby, nakita mo bang daddy mo? Siguro naman ngayon masaya ka na. Kausap ko sa anak ko. Lihim na lang tayong matuwa kasi di naman pwedeng babalik kaming dalawa sa dati. Ganito talagang magiging buhay natin kapag okay na at pwede na tayong umalis, aalis tayo. Malungkot na sabi ko. After 30 minutes, lumabas na ako para maligo. Nakahiwalay kasi ang banyo dito kaya naman kailangan ko pang lumabas. Nagdala na lang ako ng towel. Di ko na napansin si Cairo, siguro umalis na siya. Ako naman pumasok na sa banyo para maligo. Di naman ako nagtagal dahil ayoko magbabad. Paglabas ko, nagulat ako dahil nagluluto na siya ngayon dito sa kusina. Baby, may gusto ka bang ulam? Nakangiting tanong niya sa akin na kinakunot ng noo ko. Wala. Sagot ko at mabilis akong pumasok sa silid ko. Naiinis ako sa sarili ko dahil bakit ako sumagot sa kanya? Bakit ko siya kinausap? Tsaka hindi akong baby niya, no? Mali talaga to. Nakakainis. Mainit ang panahon kaya naman pinili ko ang pinaka-komportable kong dress. Lumabas na ako at nasa kusina pa rin siya. Baby, umalis pala si Lola. May pupuntahan lang siya. Sabi niya sa akin. Saan pumunta? Gusto ko sanang itanong pero hindi ko ginawa. Mas pinili ko na lang na maging tahimik. Ayoko kasi siyang kausapin kaya naman mas mabuti na ang ganito kaming dalawa. Umupo na lang ako dito sa kawayang upuan sa labas ng bahay ni Lola. Mainit ang panahon kahit parang gusto ko ng halo-halo. Kaya naman nag-browse ako sa phone ko para maghanap. Baka may malapit na nagtitinda para magpa-deliver na lamang ako. Ilang beses kong pinag-iisipan kung dalawa ba o isa lang ang bibilhin ko. Baby, lunch na tayo, sabi niya sa akin. Busog pa ako sabi ko sa kanya. Okay, sige, mamaya na lang tayo kumain kapag gutom ka na. Sabi niya sa akin, ano bang ginagawa mo? Naiinis na tanong ko sa kanya. Wala naman akong ginagawa, baby. Para nagtataka na sabi pa niya. Bakit ka ba panay baby dyan? Nakakainis ka na ha? Naiinis na sabi ko sa kanya. I miss you, sabi niya sa akin. Umiwas ako ng tingin dahil ayokong salubungin ang mga mata niya. Alam ko, galit ka pa rin sa akin. Handa akong tanggapin ang lahat ng galit mo sa akin, baby. Papatunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sabi niya sa akin. Kahit gaano mo pa ako mahal, hindi mo pa rin kayang baguhin ang mga nangyari na. Nasaktan mo pa rin ako. Ginawa mo pa rin akong kabit. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Delivery po! Dinig kong tawag sa akin ng rider. Mabilis na akong tumalikod kay Cairo at lumabas para kunin ng halo-halo. Thank you po. Nakangiting pasasalamat ko sa rider at binigay ko ang bayad. Bumalik na ako sa loob ng bahay at nakita ko siyang naghahain na. Umupo naman ako. Nakita kong niluto at bigla na lang akong natakam. Aaminin kong sobra kong namimiss ang lahat sa kanya. Nakatingin lang ako sa kanya habang nilalagyan niya ng pagkain ng plato ko. Kaya kong sarili ko, alam ko. Pero hayaan mong gawin ko to para sa'yo. Sabi niya sa akin. Di ka ba hinahanap ng asawa mo? Di ka ba naaawa sa kanya? Masarap bang tulog mo sa gabi habang niloloko mo siya? Naiinis na tanong ko sa kanya. Hindi masarap ang tulog ko sa gabi kasi alam kong galit ka sa akin. Sagot niya sa akin. Di na lang ako nagsalita at kumain na lang ako. Habang kumakain kami, bigla na lang bumaligtad ang sikmura ko. Kaya naman mabilis akong tumayo at tumakbo sa may sink. Baby, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Okay lang ako, sagot ko sa kanya. May iba ka bang gusto? Tanong niya sa akin. Kumain ka na, okay lang ako, sabi ko sa kanya. Anong kakainin mo? Itong halo-halo na lang. Nasobrahan yata ako sa kinain ko kaninang lomi sabi ko sa kanya. Pumunta kaya tayo sa ospital, sabi niya sa akin. No, okay lang ako, sabi ko sa kanya. Hindi kami pwedeng pumunta sa ospital dahil malalaman niyang buntis ako. At wala akong balak sabihin sa kanya dahil alam kong ako rin lang ang masasaktan. Gusto ko sanang itanong kung bakit siya nandito pero gaya nga ng sabi ni Lola, dinalaw siya nito. Ibig bang sabihin all this time nasa Batangas siya?
If ever na may gusto kong kainin, sabihan mo lang ako, baby. Nakangiting sabi niya sa akin. Anong oras si Lola uuwi? Tanong ko sa kanya. Di ko alam. Sasamahan muna kita dito habang wala pa siya. Kaya ko mag-isa, sanay ako, sabi ko sa kanya. Sasabahan pa rin kita. No need, baka may iba ka pang ginagawa at naaabala ka na, sabi ko sa kanya. Day off ko ngayon. Mabilis sa sagot niya habang nakangiti. Di ko na siya pinansin. Kinain ko na lang halo-halo ko. Binigay ko sa kanya ang isa. Umupo kami dito sa labas ng bahay. Maganda kasing tumambay dito eh. Katabi ko siya, tahimik kaming pareho. Nang tumingin ako sa kanya, nahuli ko siyang nakatingin sa tiyan ko. Naparunok ako dahil bigla akong kinabahan. Medyo tumaba ka. Biglang sabi niya sa akin. Masarap kasi magluto si mommy, sagot ko sa kanya. Mas gusto ko na ganyan ka kaysa nagda-diet ka, sabi niya sa akin. Wala na akong trabaho kaya hindi ko na kailangan pang mag-diet, sagot ko sa kanya. Babalik ka pa rin ba sa US? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam. Huwag ka nang umalis. Sabi niya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. Bakit mo ba ito ginagawa? Tanong ko sa kanya. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita? Sabi niya sa akin. Huwag mo nang gawing komplikado at mahirap lahat ng bagay. Maging mabuting ama at asawa ka sa kanila. Kailangan ka nila at hayaan mo na ako. Walang patutunguhan ng pagmamahal mo sa akin? Malungkot na sabi ko sa kanya. Alam ko na hindi ka maniniwala sa akin pero akin ang anak niya. Hindi. Hindi ako ang ama ng bata at higit sa lahat, hindi kami tunay na kasal. Sagot niya sa akin na kinagulat ko. Anong sinabi mo? Tanong ko sa kanya. Hindi kami tunay na kasal. Hindi ko siya tunay na asawa. Hindi ko alam kung anong dahilan pero hindi nakaregister ang kasal namin dalawa. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Dapat ba akong matuwa sa nalaman ko? Tanong kong bigla sa sarili ko. Nagsisinungaling ka na naman sa akin, sabi ko sa kanya. Alam ko na mahirap paniwalaan pero yon ang totoo, baby. Maniwala ka man o hindi pero totoo ang sinasabi ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Tama na nga, ayoko nang marinig pa. Sinasabi mo na naman yan dahil paglalaroan mo na naman ako, sabi ko sa kanya. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo, baby. Pero isa lang sigurado ko, hindi ka naging kabit. Sabi niya sa akin at walang pasabi akong hinalikan sa labi. Ano ba? Huwag mo nga akong halikan? Naiinis na sabi ko pa sa kanya. Sorry baby. Hingi niya ng paumanhin sa akin. Umalis ka na, sabi ko sa kanya. Sige, aalis na ako. Ayoko nang dagdagan pa ang galit mo sa akin. Babalik ako dito baby, sabi niya. Kahit wag ka nang bumalik. Sabi ko at pumasok ako sa loob ng bahay. Dumiretso ako ng silid ko at hindi na ako lumingon pa. Umupo ako sa kama ko. Naguguluhan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako kaya naman mabilis kong tinawagan ang daddy ko. Hello anak, how are you there? Tanong niya kaagad sa akin. I'm good dad, sagot ko sa kanya. Bakit tumawag ang baby ko? Dad, tell me, may alam ka ba sa sinasabi ni Cairo? Gusto kong malaman ang totoo. Bakit sinasabi niya na hindi siya tunay na kasal sa asawa niya? Tanong ko kay daddy. Nagkita na pala kayo. Pumunta siya dito kay Lola at nagkausap kami. Nabanggit niya na hindi daw siya tunay na kasal sa asawa niya. Hindi ka naniniwala sa kanya? Tanong sa akin ni daddy. Sa tingin mo dad, maniniwala pa ako sa kanya? Sa lahat na nangyari wala na akong tiwala sa kanya. Sagot ko kay daddy. Ako ang may gawa anak at nagsasabi siya ng totoo. Hindi nakaregister ang kasal nila. Bakit po? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Sasabihin ko rin sa inyong dalawa kapag okay na kayo. Sa ngayon, huwag kang matakot na maging totoo sa sarili mo. Gusto ko anak, sulitin mo ang bawat minuto. Huwag kayong gumaya sa amin ng mommy mo na maraming sinayang na taon. Sabi sa akin ni daddy. Sa ngayon daddy, hindi ko pa alam. Pero sana hayaan niyo po muna na hindi niya malaman ang tungkol sa amin ng anak niya. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Hindi pa po ako ready, daddy. Sabi ko sa kanya. Okay lang anak, alam ko rin, nabigla ka. Take your time pero sana wag mong ipagkakait ang karapatan ni Cairo sa anak niya. Kung sakali mang ayaw mo na sa kanya, sana hayaan mo siyang makilala niya ito. Sabi sa akin ni daddy. Opo dad, alam ko po yon. Sige na po, matutulog po muna ako kasi inaantok na po ako.
Salamat po dahil naging honest ka sa akin, sabi ko sa kanya. Sige anak, sorry kung di ko pa masabi sa inyo ang reason ko. Kapag bumalik na kayong dalawa dito, sasabihin ko, sabi niya sa akin. Okay dad, bye po. Paalam ko sa kanya. Nang nawala ang tawag, hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon, kung matutuwa ba ako o hindi. Ang hirap kasi, ang hirap maging okay. Gusto ko siyang makasama, pero di ko naman malimutan ang ginawa niya. Di man sila tunay na mag-asawa pero hindi pa rin niya mababago ang katotohanan na nagsama sila, na kinasal sila sa harap ng pamilya ko. Nasasaktan ako kasi ako dapat yun eh. Kaya paano ko magiging okay? Nasasaktan ako at hindi yun ganon kadaling kalimutan. He lied to me at hindi yun magbabago lang ng salitang sorry. Nang salitang di naman kami tunay na mag-asawa, kaya kahit pamahal ko siya, ayoko namang patawarin na lamang siya. Ayoko naman na sige okay na tayo kasi gusto kong makitang pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin. I want him to pursue me. Gusto ko ring maranasan na maging babae na hindi lang ako pangkama niya. Isa sa mga pinagsisisihan ko ay naging mapusok ako na hindi man lamang nag-isip ng mabuti. Puro init ng katawan ang pinairal ko. Noong kasama ko siya, alam ko mahal niya ako pero sinaktan pa rin niya ako. Di ko na malayan umiiyak na naman ako. Nasasaktan na naman ako pero hindi ko na kayang baguhin ang mga nangyari na. Ang dapat kong gawin ngayon, baguhin at pag-isipan ang bawat desisyon na gagawin ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako. Na magising ako, lumabas ako at nagluluto si Lola ng hapunan namin. Nakauwi na po kayo. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Umiiyak ka na naman, sabi niya sa akin at hinaplos ang mukha ko. Okay lang po ako, ganito lang po siguro talaga kapag buntis, sagot ko kay Lola. Nakapag-usap na ba kayo? Tanong niya sa akin. Opo, sagot ko kay Lola. Mabuti naman kung ganon. Hindi ko po sinabi sa kanyang tungkol sa anak ko. Hindi pa po ako ready. At kailan ka magiging ready? Napalingon ako dahil narinig ko ang boses ni Cairo na nasa pintuan. May hawak siyang bulaklak at prutas. Nagtama ang mga mata naming dalawa. Pero ako ang unang umiwas. Hindi ko kaya na salubungin ang mga mata niya. Mabilis akong pumasok sa room ko at takmang isasara ko na ang pinto pero pinigilan niya ito. Kaya wala ako nagawa kundi hayaan siya na pumasok dito sa silid ko. Bakit? Bakit ayaw mong sabihin sa akin na buntis ka? Tanong niya sa akin. Sasabihin ko naman sa'yo pero hindi pa ako ready. Nakayokong sagot ko. Ganyan ba katindi ang galit mo sa akin? Tell me the truth. May bala ka bang iliw sa akin ng anak ko? Tanong niya sa akin at ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Meron. Honest na sagot ko sa kanya. Alam ko na may kasalanan ako sa'yo, pero wag mo namang ipagkait sa akin ang karapatan ko sa anak ko. Umiiyak na ngayon na sabi niya sa akin. Di ko pa inaasahang luluhod siya sa harapan ko. Please, hayaan mo ako maging daddy sa kanya. Kung ayaw mo na sa akin sana, hayaan mo pa rin ako maging daddy niya. Promise, hindi kita guguluhin. Kung ayaw mo na sa akin ay okay lang. Basta't hayaan mo akong alagaan ang anak ko. Hayaan mo akong makasama ang anak ko. Hayaan mo akong alagaan ka. I'm begging you, baby. Umiiyak na sabi niya sa akin. Di ko na kayang pigilan ng mga luha ko. Umiiyak na rin ako. Nasasaktan ako na makita siyang ganito. Hindi ko inaasahang magmamakaawa at luluhod siya sa akin ng ganito. Huwag mong ilalayong anak ko, I'm begging you. Hayaan mo akong makasamang anak ko. Sabi niya sa akin, tumayo ka na dyan. Tumayo ka na. Utos ko sa kanya. Mahal kita. Kahit pa hindi ka naniniwala sa akin, kahit pa naiinis ka sa akin, kahit pa nagagalit ka sa akin, paulit-ulit kong sasabihin sa iyong mahal kita. Mahal na mahal kita, Mara. Umiiyak pa rin na sabi niya sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita siyang ganito. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon.